Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ika-4 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, 4th Sunday of Easter. At celebrate po natin ang linggo ng Mabuting Pastol, the Good Shepherd Sunday. Ang misa pong ito ay iniaari natin para sa mga may sakit, sa mga may COVID-19 positive, sa mga namatay dahil sa virus, sa mga doctor at nurses, sa mga nursing home staff, at para sa mga may sakit, including kay Beth, kay Marita Tablang, kay Juan Gorospe, kay Regina Rodriguez, at sa mga namatay, kaluluwa ni Corazon Mother Gus Castañeda, kay Cecilio Polido, Nico Palania, Lidio Palalon, and Judith Bongolosa. At Thanksgiving para kay Earl Bustamante. Para sa mga estudyante na saan mag-persevere sila na matapos ang school year na ito, especially kina CJ at kay Chandler at kay Camille Den. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan para tayo maging malapit na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin, Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na adinangal na sa namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at pagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo.
Sapagkat ang pangako'y para sa inyo, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Tumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo maligtas. Ito mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan, atin po itutugon. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ibigyan niya ako yung bagong kalakasan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit ang ilang iyo'y tumataak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay, ang tukod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Narulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tuloy na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpalain kayo ng Diyos kung kayo maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, bigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Di siya gumawa ng anumang kasalanan, walang sinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Pagkat nagkawatak-watak kayo, gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at pangalaga ng iyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon, sumayin niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di pa dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto, pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya namumula sa kanila. Sumusunod naman ang mga tupa pagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba. Bagkus pa nga'y patakbong lumalayo pagkat di nila nakikilala ang kanilang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito,
Ngunit hindi niya na naunawaan ang ibig niyang sabihin. At muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas. Makatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri tayo ng Panginoon Jesucristo. Tandaan ko, nung bata pa ako, tingin ko ang unang kanta na naging paborito ko sa simbahan ay Ang Panginoon ng Aking Pastol. Hindi ko alam yung kanta na yan, pero kakantayin ko yung first line, ha? Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa kong lubos. Anyway, so yun yung kanta, yung Panginoon ang aking pastol. It's very comforting. Kaya nga gustong-gusto ko siya. Kasi kapag pinakinggan ko itong kanta na to, tapos may problema ako, na-realize ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. At ito ang ating celebration ngayong linggo. Ang Panginoon ang ating pastol. The Lord is our shepherd. Sa tingin ko, kailangan natin i-celebrate itong feast day na ito, lalo na ngayon na meron tayong pandemic. Kasi alam ko na marami sa atin ay may doubts. Marami sa atin nawalan ng trabaho o kaya nagkulang na sa oras. At yung iba sa atin may sakit. At yung iba sa atin namatayan. Iba sa atin nadidepress. Truthfully, this is really difficult. And realize natin that we cannot really do anything. Wala tayong kayang gawin. So there's only one solution. Is to trust in God. Kaya nga, today, as we celebrate Good Shepherd Sunday, we can be assured that hindi tayo pababayaan ng Diyos. The Lord will take care of us. Diba siya nga yung mabuting pastol? Diba ang mabuting pastol, the Good Shepherd? Diba itong sasubol ko? He's carrying the lambs in His hands. The shoulder niya, at yung mga tupa susunod sa kanya. And that should be our role. We should follow the Lord. Kapag nagsalita siya, we have to follow and we have to trust Him. Kasi alam natin that He will not lead us astray. It's so easy to doubt. Pero sabi sa atin sa second reading ngayon, sa sulat ni San Pedro, manalig tayo sa Diyos. And we have to realize that may mga paghihirap tayong nararanasan, but we have to look at our Lord Jesus Christ who suffered so much. Pero hindi siya nagreklamo. Pagkus, pinako siya sa krus, and He carried our sins with Him. Kaya ngayon mga kapatid, marami tayong doubts, marami tayong problema, pero let's remember that ang Panginoon natin ay mabuting pastol. He will never abandon us. He will lead us to the greener pasture. And isa pa, hindi niya tayo iiwanan. Tapos sa gospel natin, sabi niya, siya ang pintuan. Sa English, mas maganda yung version. Sabi niya, I am the gate. Alam ko nung maliit pa ako. Actually, hanggang ngayon maliit pa ako. Pero nung bata pa ako sa Pilipinas, ang isang instruction sa amin doon, paggabi, kailangang ilak ang pintuan, kailangang ilak ang gate to avoid magnanakaw. Well, wala namang mananakaw doon sa amin. Pero, yun ang silbi ng gate, to protect. That's what the Lord does. He protects us. Pinaprotektahan tayo. Tapos, pag umaga na, yung gate ay bubuksan para makalabas tayo. Ganoon din ang Diyos. He will serve us the gate and He will open the gate para makalabas ang tupa. In our case, tayo ang mga tupa, we will go out and follow Him because He knows the way. Alam niya ang daan.
Mga kapatid, this Sunday, as we celebrate Good Shepherd Sunday, let's remember that the Lord is our shepherd. We have to remember na hindi niya tayo pababayaan. Kaya isa pa sa bulto kong kanta is Shepherd Me, O God. I'm not gonna sing it. Hindi ko kakantahin nyo dahil hindi ako makakanta. Pero let's remember these songs. The Lord is my shepherd. Shepherd me, O God. Panginoon ng aking pastol. And always think that ang Diyos ay laging narito sa atin. He will never abandon us. Hindi niya tayo iiwan. Kung may problema, please remember, matatapos din ang mga problema natin. Hindi ito forever. What we know is God is always with us. All we have to do is follow Him and listen to Him. Amen. Mga kapatid, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos, mga makapangyarihan sa lahat, may kuha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagtawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanak ng Santa Maria ang Birhen, pinagpaksakat ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, ang mapangyarihan sa lahat, doon walang paririto at hukom sa nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, mula ng simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, patawad ng mga kasalanan, buhay muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama, na dakilang pastol, naglayang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, mga naapektuhan ng COVID-19, mga may cancer, mga may mental problems and addiction, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makaptanawan nila ang ningningan walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nag-alis sa misang po ito, sa mga offering, sa mga may sakit, mga kaluluwa, sa Thanksgiving, mga estudyante, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. And let's pray this prayer for the end of this pandemic. Lord Jesus, hear our pleas, our good shepherd and divine physician. We implore your mercy in the wake of an outbreak of serious illness and disease. Guide our efforts to prevent contagion and make preparations to care for those most vulnerable. Assist all professionals and volunteers to work to eradicate the epidemic now spreading. May your actions be marked by your steadfast love and selfless service and never by panic or fear. Bestow your comfort and healing to the sick, sustain and strengthen them by your grace. May they know your closeness as they carry the cross of illness. And may all who have been called from this life to come to worship you eternally with all the saints as you grant consolation and peace to their mourners. Amen. Puri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa
at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain bibigay buhay. Puri pong may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos mang lumikha sa sanlibutan. Iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inumin bibigay ng iyong espiritu. Puri-puri ang Diyos, may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid, maghahain natin ikalog ng Diyos, mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon sa paghahain sa iyong mga kamay, purihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samayan na niyang banal. Ang naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ating Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Isang katauhan na mihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok kung mamana namin sa pagkikipagpatid kay Jesucristo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng pupuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, mapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ang naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasi pumagit na yung espiritu, kung yung banal ang kaloob na ito, kung para sa aming maging katawan dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil may minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isasama namin kami magsasalo-salo sa katulad ni Kristo na bukod sa kakaisa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lihapin mo ang iyong simbahan na nagkakamp sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Wilton na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang apag ng nahimlay, ang pag-asang sa muling bubuhay. Ngayon ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapitin kaming lahat. Makasala siyang buhay na walang wakas. Isa ng mahal na Birheng Mariana ng Diyos, isa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal, nabulit sa daigdig ng kalugod-gud sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupul sa karangal mo. Sumagit na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri sa iyo, ito mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabihin ng hagag na utos sa tulad ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa kakasala sa amin. At huwag mo kami tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, kalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, mantalang aming pinananabikan, nakilin ang pagpahayag at magligtas namin si Jesucristo. Iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, tayo mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at kakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Bigyan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalat niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ko dapat magpatuloy sa iyo. Kung sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasahin po natin ang Act of Spiritual Communion by St. Alphonsus Liguori. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I
embrace you as if you were already there, unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, ikaw ang butihing pastor na taguyod sa amin, kahit kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Paguntangan mo sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Malapatin mong kami makarating sa pastulan, inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Again, let's continue to pray for the end of this pandemic, for those who are sick and for those who have died. And let's continue to pray for each of our family and for the Filipino communities dito sa Washington, D.C. Archdiocese, sa mga taga-Holy Redeemer, Blessed Sacrament, St. Jude, St. Mary, St. Elizabeth, St. Michael, Christ the King, St. Martin, sa FCJC, El Shaddai, St. Stephen Martyr, yung mga grupo, pinagkaisa, all these groups po, Lord. Couples for Christ included. Okay, and let's continue to pray for one another. Sumainyo ang Panginoon, sumainyo rin. Magpalay kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Mayroong tagling kapapaan sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Let's just say a Hail Mary together. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salamat po, and God bless.